Ang nanay namin, yung nanay pastora, nanay namin, magiging nanay natin lahat dito. Maligaya ng bati sa iyo kayo. Umpisahan ko po ang aking assignment. Ito short, actually mahaba ito, pero short na kaya. Sabi ko sa awit 34:12, sino ba nagnanasa ng buhay, umiibig ng maraming kaarawan upang siya ay mabuti. Sino po ba? Ay, pero office naman po, lahat naman po tayo siguro umaasam na magkaroon ng mahabang buhay at maraming kaarawan. Amen po ba? Amen po ba? Sige, siyempre talaga po amen. Ang problema, kahit yun po ang ating desire, kahit po iyon ang ating gusto, ay tayo po ay binigyan na ng hangganan. Diba? Meron na po tayong hangganan dito sa lupa. So, katulad po na binabanggit po rito sa awit pa rin sa chapter 90 verse 10. Ang mga kaarawan ng aming mga taon ay 70 taon na lang. Ayun, diba? Yun ay tinakda. Tapos, at kung dahil sa kalakasan, umabot ka na 80 taon, biyaya na yun. So, biyaya na yun. Pero ang mga araw po na yun, dati sa atin, puro kapanglawan na lang. Hirap, di ba? Nakakasawa rin pong mabuhay, di ba? Kaya tayo po, baka tayo din magsumuko. Kaya nga minsan, ang biro ko, kung galit kayo sa isang tao, kasi masama ang panalangin mamatay. Panalangin mo, ka sanang mamatay. Di ba? Para mo na siyang sinumpano. Pag ang tao hindi namatay, kawawa tayo. Di ba? Meron mga tao gusto na mamatay, pero sobrang hirap, sakit ka. Bat-bat ka ng sakit, karamdaman. Kaya gusto mo na mamatay. Pero tayo po, bilang mga lingkod ng Diyos, meron po talaga itinakda sa atin na buhay na dapat natin po pag-ingatan. Hindi naman po talaga, actually po yung ating buhay, actually hindi pa sa Book of Genesis nakikita po natin na talaga doon po na unang nawala ang buhay. Tayo lang po binigyan ng Diyos ng hininga ng buhay at binigyan tayo ng kautusan. Subalit ang unang tao po na siya pinagkatiwalaan ng Diyos upang magpastor sa atin, siya mga laga sa atin, siya pa yung unang nagkasala, kaya pumasok ang kamatayan. Sabi nga po sa Romans 5:12 yun, pumasok ang kamatayan dahil sa gagawa ng dalawang tao, ito po ay kay Adam and Eve. So, hindi na po talaga may iwasan natin ang kamatayan. At isa pa po, ang tao pinalayas po ng Diyos sa halaman ng Eden. At hindi na pinalayas, naglagay pa siya ng kerubin na may espadang apoy para hindi na tayo makabalik doon. Ang sabi nga po, kasabihan, nabasa ko, yun daw pong gate ng Eden, meron na siyang daang palabas, pero wala na daang papasok. Diba? Kaya po tayo ngayon, hindi na po tayo makakabalik doon sa Eden, kung doon tayo dadaan sa pinto na yon. Kaya dahil po sa pagmamahal ng Diyos, nagbigay po siya ng pintuan at daan. At yun po ay mamaya tatalakayin natin, papaliwanag natin yun. Ang gusto ko pong i-emphasize dito ngayon, nakarinig na po ba kayo ng salitang born once, die twice? And born twice, die once. Meron siguro mga iba, alam na yan, no? Pero sa mga hindi po nakakaalam ng bakit pa born once, die twice. Tapos born twice, die once. Ang ibig sabihin po, sabi po doon, pag tayo isinilang ng ating mga magulang sa laman, pagkatapos hindi tayo isang beses. Hindi po ba yung ating pong katawan mamamatay? Ang sabi po doon sa Genesis, sa alabok babalik din. Actually po, nang kumain po ng forbidden fruit yung mag-asawa, pumasok na po doon yung dalawang kamatayan po. Yung physical death po, at saka yung spiritual death. Bakit po namatay spiritual death? Separated from God, equal in death. Pag tayo pinawalay sa ating Panginoon, ay kamatayan. Ang sinasabi po sa Biblia, pagka tayo po walang hiwalay sa Diyos, ay patay. Sa tingin lang natin buhay. Kaya para po tayo walking dead lang. Kung tayo po ngayon ay nabubuhay, pero sa paningin po ng Diyos, tayo ngayon ay patay. Maliban lang kung ikaw ay isilang na sa ikalawang pagkataon. Hindi po ba napasin niya? Pag namatay, tayo sinilang minsan ng ating magulang, hindi po tayo isinilang na muli. Mamamatay na ating physical body, at yung binabanggit po sa Revelation chapter 20 po, yung ikalawang kamatayan, yung sa dagat-dagatang apoy. Amen po ba? Malinaw. Pero pagka tayo po, paano po natin magagawa yung isang beses na mamatay? Kinakailangan po natin 2 beses isilang. Ano po ba yung unang pagsilang natin? Yung isinilang tayo ng ating mga magulang. Then, pagkatapos po,
tatanggapin natin ang Panginoon para tayo isilang na muli. Yung po pinabanggit po doon sa John chapter 1:11 o 12. Ang lahat na sa kanya nagsitanggap ay pinagkalooban din ng karapatang maging anak ng Diyos. Sa makatwid bagay, hindi sila sa kalooban ng tao na ipanganak, kundi sa kalooban ng Diyos, na born of Spirit kayo. So, ang paliwanag naman po, bakit isang beses lang tayo mamamatay kung 2 beses tayo isinilang? Hindi po ba? Isinilang tayo ng ating mga magulang. Yung pong ating physical body, sigurado mamamatay din po yan. Kasi nakalagay po sa Hebrew 9:27 na tayo ay tinakda na namamatay na minsan pagkatapos ay ang paghukom. Eh kung tumanggap tayo kay Kristo, si Kristo po ang buhay. Sabi po sa John 14:6, I am the way, the life, and the truth. Siya ang buhay. Sino man sumasampalataya ay walang makakasama kundi sa pamamagitan ko. So hindi na po tayo daranas ng tinatawag na ikalawang kamatayan doon po sa Revelation chapter 20. Diba? Verse 14, chapter 20, verse 6. Kung binabanggit po yung ikalawang kamatayan, hindi na po natin daranasin. Kung tayo po ay 2 beses nila. Kaya po ito, minagaling ko po na ito itakal po. May kaugnayan po ito sa kaarawan. Kasi ang isa pinalagahan po natin ay ang ating kaarawang pisikal. Hindi po natin pinalagahan yung ating kaarawan spiritual. Sino po rito nakakatanda ng sister na idaanan ko? Kung kailan ka pinanganak sa spiritual. Alam mo ba, date mo? Ayun, nag-celebrate ka pa. Dapat nag-celebrate. Kaya kung si Rilo, diba ito mga kasama ko kasi po mga pastor hindi ko po kilala iba, pero alam ko marami po rito mga nakaranas na po na tao na born again, diba? Yung pong born again na pinag-uusapan po natin dito, hindi po sa reliyon, baka meron dito religyoso, huwag kayong ma-open. Ang born again po kasi hindi naman talaga reliyon eh. Ang binabanggit po sa John 3:3 to 5-7. Malibang ang isang tao ipanganak na muli, hindi siya makakakita ng kaharian ng langit. Sa 5 naman, hindi siya makakapasok. Sa po yun, isang makakakita at isang makakapasok. So, ibig sabihin, unless naman, before na kinakailangan po tayo isilang na muli. Hindi po sa reliyon. Hindi po sa reliyon, huwag niyo po mami-misinterpret. Kaya po, itinakal ko lang po, mahalaga rin po. Mahalaga po, sa araw po na ito, ako po may ikukwento na short testimony na lang po sa buhay ko para po makarelate tayo at nung i-apply natin sa ating buhay baka sakali. Ako po sa buong buhay ko po, hindi pa ako nakaranas ng birthday. Even po mga anak ko, walang birthday, walang celebration kasi ang usapan namin, hanggat tayo may utang, walang celebration, walang birthday. Sa panahon po na ako nagpalaki ng bata hanggang sa makatapos na sila, hindi naman ako nawala ng utang. All in all, wala po talaga kami birthday. Ngayon, meron po akong testimony about birthday ko. Sana po, magamit natin, mapakinabangan natin lahat. Nung ako po, way back 1990 po, nasa Baliwag Transit po ako noon. Nakatanggap po ako ng kauna-unang regalo sa mga pasaheros ko. Noon po, ang bus po noon, ordinary lang, bumibiyahe ko ng Hagunay, Divisoria. Siyempre, medyo nagkaroon ng pakikisama sa mga pasaheros. Hindi, alam nila birthday ko, bawat nagsasampa sa akin sa birthday ko, nagbibigay ko ano-ano, suklay, shampoo, tuwalya, maliliit na bagay, pero nakaka-touch. Kasi yun lang po ang natanggap ko regalo sa buong buhay ko. Dahil wala nga po kami celebration, dahil po hanggat may utang, wala nga po celebration. So, na-touch po ako. Nakaka-touch po talaga yun, di ba? Naiyak-iyak talaga ako na at sarap pa na makatanggap ng regalo. Ngayon, ang inisip ko po, ano naman kaya ang iriregalo ko sa aking buhay? Di ba? Kayo po ba dumating na sa punto ng tanong? Kung kayo nariregaluhan ng mga ibang tao, ng mga mahal nyo, nakapagtanong na ba kayo? Kung paano nyo riregaluhan ng inyong sarili? So, nag-isip ako talaga. Sa damit, maganda na laki tayo nun, medyo naka-uniforme. Tapos sa kasain naman, inuunang ko na lagi, sugpot, saka mga alimango, alimasa. Doon sa sabunin mo kasi, mura lang yun. 40 pesos lang, may kakain ka ng alimasa o alimango, ganoon po. Hindi ko naman pwede yung nagsasabi ng regalo ko sa sarili yun, dahil normal lang. Normal lang po, ang araw-araw ko lang. Ang ginawa ko po, alam niyo po ba, sana po makapulot kayo ng aral sa akin, baka sakali. Ito po ang ginawa ko. Ang inalis ko po, lahat ang bisyo. Naninigarilyo po, umiinom, bababae.
Sa gitna ng sanlibutan, para ako sa gitna ng sanlibutan, na isang tupa na nakita sa damuha sa asong lupa. Andun ang lahat ng tukso. Pero pinigilan ko po sarili ko. Unang pagsubok, nung nag-declare ako, hindi na ako maninigarilyo, gabi, tumarahi ako, kumain ako sa restaurant, binayad ko 20 pesos. Alas yung panuklin 2 piso kasi 1980, 20 pesos, 18 lang kain. Wala daw akong bariya, sinuklian ako 3 Philip, di ba? Ang galing talaga ni Sexy, binigyan agad ako 3 Philip. So, marami kami magkakasama ron. Ayoko namang i-broadcast na hindi na ako naninigarilyo. Ayoko para kang showy naman, saka lalo kang aanuhin ng tukso. Ang ginawa ko po, kinuha ko talaga yung sigarilyo, sinaksa ko sa bulsa, sinindihan ko ha. Pero may daan po iskinit sa mali. Pinat ko, itinapon ko. Salamat sa Diyos, nagtagumpay po ako noon. Nagtapagtagumpay. Hanggang sa lahat po, marami pong kwento pa, mahaba pa. Pero hanggang sa ngayon po, yung po ay edad ko po 30. Ngayon po I'm 64 na. Hindi na po ako nagbibisyo. Wala na po ako bisyo. Salamat sa Diyos. Hindi pa po ako born again noon. Hindi ko alam na yung palang born again, yung na pala born again. Yung palang born again po, kala nyo lang. Hindi nyo alam yan eh. Hindi nyo kayang sadyain yan eh. Kasi nakalagay po sa 3:7 nandiyan, para daw siyang hangin, na nararamdaman mo lang siya, hindi mo siya nakikita, hindi mo alam kung saan galing. Yung nasa womb ka, tayo po nung nasa womb ka, nung nasa sinapupunan ng ating magulang, hindi po natin nararamdaman, hindi natin alam. Pero pinuprocess ka na sa damitan. Hanggang sa iniluwa na ako, ganyan po, nasa sanlibutan pa rin ako, pero at least wala na ako sa vices ko. Wala na akong vices. Ngayon sabi ko, hindi ko pa nare-recognize na yun ay pagiging born again. Ito na naman po isang kataon. Yun nga po, sabay-sabay po, binigay sa akin ng Diyos yung ano. Kasi po, ang trabaho ko po no, sa Baliwag Transit, pag dumating po kami ng alas 5 ng hapon sa garahe. First trip na ako noon, bibiyahe na ako ng 3:45 a.m. Ang ginagawa ko po, para makatulog, ang mahirap po matulog ng maaga, umiinom po ako ng beer, 2. Kaso, bago maubos yung 2 kong beer, may darating na naman yung kasama ko, yung second, nagdumuray, o-order na ako. So, ito patuloy po, order. Hanggang sa araw-araw, lasing kami, sakit sa bulsa, sa ulo. So, iyon po, isang pamamaraan ko, naisip ko nga po pala, noong 1975, nasa Manila ako, may nagbigay sa akin ng Baptist na Bible. Nating tatangkayin kong basahin, ay nakatulog ako, inaantok ako. Naalala ko, alam ko na, patulog lang naman kailangan ko. Kunin ko si Bible, dadalhin ko sa pampatulog. Ganun po ginagawa ko pagdating alas 5, sasarado ko ni Pas. Maglalatag na ako tapos magbabasa ako. Sa kabutihan palad po, hindi na ako inantok. Napabasa ko na po yung New Testament, hindi pa ako inaantok. Pero wala po ako naintindihan. Wala po na. Pero yung pala, preparasyon pa rin ng ligad sa akin. Dahil po nang nabasa ko na lahat yun, pag ako nagka-travel, nakikinig ako sa radio, minsan may radio religious program o TV. Nakapapakinggan ko. Bawat napapakinggan ko, alam ko na ako yan, natinig ko na. Ganun pala ibig sabihin. No? Kumbaga sa nagkaroon na po ng platform, nagkaroon ng base, lalagyan. Kaya natututo. Kaya po ano ko na po, na ako po tinatawag na Panginoon. Kaya lang, nung panahon po na yon, tinatawag ako ng Panginoon, hindi naman ako makatugon dahil sa lukuya, nagpapaaral. Kaya ako po ay nangangako. Puro pangako na Panginoon. Maglilingkod ako sa iyo, basta makatapos lang yung mga anak ko. Nakatapos na po yung mga anak ko. Shortcut ko na po istorya. Kung gusto nyo po ibang detalye, i-click nyo na lang po sa page na video. Kasi po, nung ako pinangako sa Panginoon, aking maglilingkod siya, makatapos na ako, nakatapos na po yung anak ko. Hindi naman po ako naglingkod. Nagtatlong trabaho pa ako, nag-drive ako ng Grab, ng Uber, ng bakery. Nagdadrive ako, nasa sa isip ko, yung masa ko, nasa Baliwag, magmamasa pa ako. Ganun. So, ano ginawa sa akin ni Lord? Pinalo. Na-heart attack po ako. Na-heart attack po ako. Nasugod po ako sa Castro, saka sa Heart Center. Nakita po na ako po may baradong ugat. Na-angiogram ako. Nakita po ng doktor na meron akong barang ugat na kinakailangan angioplasty or bypass. Ang angioplasty, 300,000. Ang bypass, 1 milyon. Hindi namin kaya. Hindi na po ginawa yun. Ngayon, napalo nga po ako. Tapos, ang gumaling pa po ako, nagtrabaho pa rin. Tuloy pa rin po ako sa bakery. Hindi na nga po ako nagdadrive. Pero na-heart attack na naman ako. Pangalawang, for the second time, na-heart attack na naman po ako. Ang ginawa ko ngayon, pinalo na naman po ako ni Lord. Doon na po ako talagang sumuko. Ito mga, sige, mga 4 years ago na po.
Siyempre, ang reseta po sa akin ng doktor, 11. Hanggang sa naging 13 ng akin, nagpapa-regular check-up na po, naging 13 na kasi tumaas na po ang creatinine, tumaas ang uric acid. So, kasi pag-deal na po ako sa doktor, sabi ko, doktor, pagka na dumadami sakit ko, hindi umuunti. Di ba nung ako po na-confine, ako po kayo na ICU, na-test naman ako lahat, isa lang ang sakit ko, ang barato agad. Ang sagot sa akin ng doktor, wala naman ako nire-reseta sa iyo na pagpataas ng creatinine at saka ICU. So, I pray for God, bigyan mo ko ng wisdom, Panginoon. Siyempre, sa tulong po ng ating technology sa internet, makikita niyo po, ang lahat po ng medicine ngayon na synthetic ay lason. Mababasa niyo po sa Revelation 8:23. Ang nire-reseta po sa atin ng doktor na gamot, sabi nga po, nadaya ang lahat ng buong bansa. Sapagkat yung sinasabing gamot, lason pa. Basta po synthetic medicine, ito po ba rito? Meron po talaga pong synthetic medicine ay lason. Di ba? Ngayon po, ang galing po nangyari. Ngayon, sabi ko, Panginoon, minsan po isang araw, pumasok po ako sa loob ng aking sasakyan. Nakipagnilaki siya kay Lord. Sabi ko, Panginoon, okay na ako. Wala na akong masasabi, wala na akong gustong patunayan. Kung talagang ako'y para sa inyo, okay na ako, kunin niyo lang ako, Panginoon. Pero bigyan niyo po ako ng wisdom. Pero kung gagamitin niyo po ako, sige po, tanggapin ko po. Maglilingkod na po ako sa iyo. Suko na ako. Sabi ganyan. Binigyan po ako ng wisdom ni Lord. Sabi ni Lord, tanggalin mo lahat ng medicine. Lahat po ng aking maintenance. 13. Inalis ko, biglaan po. Ngayon, dahil po yung mga anak ko, siya po nagsusupport sa akin sa gamot po, kinausap ko, sabi ko mga anak, hindi po ito suicidal. At sabi ni Lord, tanggalin ko mga gamot. Kaya kung ako'y mamamatay, kung naman mangyayari sa akin, huwag kayong iiyak, huwag kayong malungkot sa pagsinunod ka ng Panginoon. Tinanggal ko po ang lahat po ng aking gamot, 13. 4 na taon kalahati na po ako hindi umiinom even single medicine. Salamat po sa Diyos. Yan po ang biyaya ng Diyos. Kaya yung po isinil ko lang ng konti, yung aking kasaysayan, about sa aking kasaysayan. Baka po kasi tayong naghahangad po sa buhay kasi minsan tayo pa nawawalan. Sabi sa Biblia, yung naghahangad ng buhay siya nawawalan ito. At yung nag-aalin ng buhay, alang-alang sa akin siya magkakaroon. Kaya ngayon po na-extend na po. Kami po ni Pastora Sweetin, halos iisa lang po ang istorya. Si Sweetin po napakarami na po sakit. May inana rin po katawan niya. Salamat nga po sa buhay na Sweetin, kaya po tayo nandito nagkakasama-sama. At kung tutusin po ay si Sweetin, pwede naman siya mag-celebrate ng birthday, sila na ng pamilya, mag-jollibee lang sila o McDo, okay na. Pero ang gustong-gusto po nila sa akin, lagi po sinasabi, Pastor, magdala ka ng mga kaluluwa. Yung mga mahihirap, pinipilit, inuupin po magdala ka, gusto ko pong pag-birthday ko. Makapagbibigay ako ng something na makapagpapasay sa aking kapwa. Hindi niya po pa sarili. Sweet din po kasi yan po ang ano niya. Nagiging tagapamigitan po natin doon sa mga mayayaman para pamigay naman po sa mahirap. Ang ganda-ganda po ng puso. Kaya po, ipag-pray po natin sa Sweet din na sana po kumababa at lumakas pa ang kanyang katawan. Yun po ang ating isa. Yun po, kawakas-wakasan na po. Kasampi ating operator. Kailangan lang po rito. Naintindihan po natin yung born once, die twice. Meron nakakaintindi, born twice, die once. Yan po ang mahalaga po. Yun po ang pinaka-impact nito. Kinakailangan po yung ating celebration po na ito. Wala ito, yung ating pag-aarawan ng ating buhay sa physical. Lilipas at lilipas na. Pero paghanda po natin yung ating spiritual birth natin. Magaganda. Nasa si pagpugin natin yung mayroon bang papanood na video. Si operator. Ano ba yung operator? Siguro, iyan mo na yung Gusto ko muna pakantahin si Pastor at saka yung kasamahan sa With All I Am. Tapos saka natin play yung both prints. At mara ito dito. -1 lang. Sino po ba yung kakanta na yan? Kaya ko po gustong marinig ang kanta na to. Commitment ko ito. Ako po yun dati po. Ingat sa commitment. Yung problema natin hindi tayo nag-commit. Inumission tayo sa 28-19 ng mga Peru. Ano po pangalan? Di, wag na. Baka malakas. Sister. Tara, baka pwede. Duet na rin siya. So, magandang umaga po sa ating po lahat.
Kinagagalak ko po na makasama po ninyo ako mga kapatid ko sa Panginoon. Iba't iba naman po yung ating pong churches, pero ako po ay naniniwala na isa lang po tayo sa ating pong pananampalataya sa pag-ibig po ng Panginoong Hesukristo sa atin po lahat. Amen po ba? Amen. Para po mapalakpakan natin ang Panginoon. Yan, maraming salamat po, Pastor, sa pagbibigay niyo po ng time para po. Sabi nga po, ang awit na ito ay isang commitment. Sino po ba yung committed na po dito sa